Magandang umaga po sa inyong lahat, magandang hapon po, magandang gabi sa inyong lahat, sa buong mundo. Magandang araw po sa ating lahat. Sa umagang ito, tatalakayin ko po yung tanong na ano ang kahulugan ng Pasko? Bakit po tayo nagse-celebrate ng Christmas? Bukas po ay Pasko na dito po sa Amerika at alam ko po sa buong mundo, nagse-celebrate din po tayo ng Pasko. Ano po ang kahulugan ng Pasko? Ito po ba ay tungkol kay Santa Claus? Ito po ba ay tungkol sa mga parol? Ito po ba ay tungkol sa mga bibingka? Ito po ba ay sa mga kakanin? Ito po ba yung nag-gather tayo bilang pamilya? Yun po ba talaga ang tunay na kahulugan ng Pasko? Kasama po yung mga yun. Yung po mga parol, siyempre, yun pong pagkain, yung pong mga gathering, yung celebration, yung mga paputok, Pero ano po ang tunay na kahulugan ng Pasko? Of course, ang tunay na kahulugan ng Pasko ayon po sa Biblia ay yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam natin na siya po ay ipinanganak sa pamagitan ng isang Birhen Maria. Yan po ay matatagpuan natin sa aklat ni Mateo, Kapitulo 1, versikulo 15, hanggang 18 hanggang 25. Makikita po natin na si Mary po ay naka-pledge to be married kay Joseph, si Joseph po naka-pledge na mapapangasawa niya po si Maria, pero before they came together, sabi ng Bible, Mary was found to be with the child. She was overshadowed by the power of the Holy Spirit, kaya siya po ay nagbuntis, at pinanganak nga po o ipinagbuntis niya ang ating Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas. And of course, yung kwento, Joseph wanted to divorce her quietly sapagkat hindi pa po sila nagsiping, nabuntis po ang Santa Maria. At sinabi po ng anghel sa kanya na huwag matakot si Joseph sapagkat yung nasa sinapupunan po ni Maria ay walang iba kundi si Jesus na magiging tagapagligtas ng sanlibutan. So ipinanganak po ang Panginoon. Siya po ay ipinanganak. Pero ano po ang tunay na dahilan kung bakit siya po ay ipinanganak? Siya po ay ipinanganak upang siya po ay mamatay. Opo, siya po ay ipinanganak upang siya po ay mamatay. He was born to die. Siya po ay mamamatay para sa ating kasalanan. Makikita po natin dyan po sa aklat ng 1 Timothy chapter 1 verse 15, si Apostle Pablo po ay sumulat po kay Timoteo na kanyang disipulo. Ang sinabi po sa kanya ay, this is a trustworthy saying that deserves full acceptation, that Christ was born to save sinners, of whom I am the worst. Sabi po ni Apostol Pablo, si Kristo ay ipinanganak upang iligtas ang mga makasalanan. Sa gabing ito, sa hapong ito, nais ko pong tanungin po kayo, noon pong mamatay ang ating Panginoong Hesukristo, sa palagay niyo po ba, matuwid po ba yung kanyang kamatayan? Parehas po ba yung kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo? Meron po bang hustisya doon sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo? Alam po natin, nung siya po ay binayubay doon sa krus, of course, siya po ay namatay. By the way, para po may visual aid lang po akong gagamitin. Sa hapong ito, ganito po, ayon po sa research, ganito po ang size nun pong pako na ginamit po doon sa krus na nung ipinako po ang ating Panginoong Hesus. Ito po ang nagpako, ito po ang pumasok sa katawan o sa kamay ng ating Panginoong Hesukristo nung siya po ay mamatay. At huwag po nating kalilimutan, nung mamatay po ang Panginoong Hesukristo, ay meron pong koronang tinik. Ito po ay ginawa ng isang kapatid, Mr. Roland Asuncion. Salamat po. Meron pong koronang tinik. Noon pong ilagay po yung koronang tinik doon po sa kanyang ulo, huwag po nating kalilimutan, hindi po ito dahan-dahan. Ito po ay naniniwala ko, inilagay po nila to the point na talagang masaktan ang Panginoon. To the point na talagang magdugo yung kanyang ulo. At siya nga po ay binayubay doon po sa krus ng Kalbaryo. At makikita po natin, ito po napakagandang krus na aking hawak-hawak sa mga sandaling ito. Pero yung krus na ipinako, na kung saan ipinako ang ating Panginoon, makikita po natin na ito po ay kahoy, malaking kahoy na kung saan siya po ay ibinayubay doon sa krus ng Kalbaryo para mamatay po sa atin. At ayon po sa mga researchers, yun pong pinanghampas sa ating Panginoong Hesukristo ay matindi. Meron po akong kaibigan na si Brother Quintin Kiambao, siya po ang nag-research
kung ano po yung ginamit doon po sa paghampas sa ating Panginoon. Para lang po magkaroon po kayo ng idea, ano po, heto po ang tunay na ginamit, ano po, nung pinaghampas po ang Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Pansinin niyo po yan, meron po mga talim sa makatuwid nung si Kristo ay mapako doon sa krus ng Kalbaryo, hindi po galos ang kanyang tinanggap doon po sa noo, hindi po galos sa tuhod, hindi galos sa tagiliran. Pansinin niyo po, kung siya po'y hinampas ng 39 times ito po ay kukuha ng kanyang laman bawat dapo nitong mga pakong ito. Bawat dapo, ano po ito pong mga matalim na ito, 39 times hinampas po ang ating Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo po, ito ang ginamit ng mga Roman soldiers nung pong bago po mamatay ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po'y tinorture, siya po'y pinatay doon sa krus ng Kalbaryo. He was born to die. Namatay po ang ating Panginoon upang tayo po'y iligtas. Bago po ako magwakas, tatanungin ko po kayo ng tanong. Noon pong pinatay ang ating Panginoong Hesukristo, makatwiran ba ang kanyang kamatayan? Noon pong pinatay ang ating Panginoong Hesukristo, makatarungan ba ang kanyang kamatayan? Parehas po ba yung kanyang kamatayan? Sasagutin ko rin po yung tanong na yun ng dalawang katugunan. Ano po? Yung una ko pong perspective at saka po yung perspective ng Biblia o ng Panginoong Hesukristo. Let me share with you my perspective. Ano po? Ito po yung personal kong pananaw, ito yung personal kong perspective sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Nakikita ko po bilang tao, hindi po makatwiran, hindi parehas, hindi makatarungan ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit po? Bilang tao, sa akin pong pagre-research ng Gospel of Matthew, Mark, Luke, and John, ito pong natagpuan ko. Number one, si Kristo po ay walang kasalanan. Wala pong krimen, hindi nagnakaw ang ating Panginoong Hesukristo. And yet, He was crucified with the thieves. Ano po? Siya po ipinako na katabi ng mga magnanakaw, katabi ng mga tao na enemy po ng state noon pong mga panahong yun. Wala pong kasalanan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang patutuo ni Pedro. Ano po? 1 Peter chapter 2 verse 22. Alam niyo pong sabi ni Pedro, wala pong kasinungalingan sa kanyang bibig. Ano po? Wala po, he committed no sin. Sabi po ni Saint Peter na sumunod sa Panginoon. Tignan po natin dyan po sa Corinthians 5:21, sabi po ni Apostle Paul, Him who knew no sin became sin for us. Wala daw pong kasalanan ang ating Panginoong Hesukristo. Kung titingnan niyo po yung patutuo ni San Juan sa Kapitulo 19, si Pilato po, iniharap niya ang ating Panginoong Hesukristo sa mga tao and they were shouting, crucify Him, crucify Him, crucify Him. Ang tanong po ni Pilato ay ano ba ang kasalanan na ginawa niya? Alam niyo pong sabi ng record, I find no fault in Him. I find no guilt in Him. Walang kasalanan ng taong ito. Pero makikita po natin na sa kabila ng wala pong kasalanan ng Panginoon, siya po ay ipinako, siya po ay sinintensya na siya po ay mamatay. Huwag nating kalilimutan, when Christ was here, He was a very good person. Ano po? Siya po ay nagturo sa atin ng manalangin. Matthew chapter 6, sabi niya, this is how you should pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Sabi po dyan, and give us this day our daily bread. Ano po, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us. Makikita po natin doon, He taught this prayer so people will be drawn closer sa ating Diyos, ano po, sa Amang Diyos. So mabuti po ang Panginoon, nung pong meron pong adulterer na lumapit sa Kanya, ano po, hindi po kinondemn ng Panginoon yung adulterer. So makikita po natin, sabi niya siyang nagturo, love your enemies. Hinugasan niya po yung mga paa ng Kanyang mga kaaway. Christ was a good man, ano po, when He lived here on earth. Wala po siyang kasalanan, pero siya po ay pinatay. Ikalawa po, ano po, makikita po natin, by the way, sasabihin ko lang po ito, okay lang na arestuhin yung pumatay, okay lang arestuhin po yung krimen, yung may krimen, yun pong nag-rape, yun pong mga nagnakaw, yun pong mga burglars, ano po, pero si Kristo po, walang kasalanan na ginawa. At kung titingnan nyo po, sabi rin po ng Bible, ano po, yun pong mga witnesses na nagsaksi laban sa Panginoon ay mga false witnesses. Huwag po ninyong kalilimutan, sinasabi po dyan sa
sa nun pong iharap ang ating Panginoong Hesukristo kahit sa mga religious leaders. There were two, according to Matthew chapter 26, na humarap bilang false witnesses. Ang sabi po ng dalawa ay narinig nila ang Panginoon, sabi niya na He will destroy the temple and in 3 days He is able to rebuild it. He was not referring to the building, He was referring to Himself. So nagsinungaling po yung mga saksi. At makikita po natin, isa rin sa mga saksi, walang iba kundi si Judas. Siya po ay na-bribe, siya po ay sinunghulan. Yun po yung mga witnesses laban sa ating Panginoong Hesukristo. At wag po ninyong kalilimutan, ang ating Panginoong Hesukristo, nung siya po ay hatulan na mamatay, hindi lang po dun sa katotohanan na false ang mga witnesses, yun po mga judges ay mga partial. Yun po mga judges ay bias. Yun po mga judges ay prejudiced. May kinilingan po, meron pong kinampihan yung mga judges. Sino po mga nagusga sa ating Panginoon? Si Pilato. Sino po nagusga sa Panginoon? Si Caiaphas, yung mga high priest. Tignan po natin si Pilato. Sa aklat po ng Marcos Kapitulo 15, ang sabi po dyan nung iniharap po ang ating Panginoong Hesukristo, nagsigawan po mga tao. Sabi po nila, crucify Him, crucify Him, crucify Him. At ang tanong po ni Pilato, why? What crime has He committed? Alam niyo po, basta sumigaw po ang tao, crucify Him, crucify Him, crucify Him. At sabi po ng Bible, wanting to satisfy the crowd. Wanting to satisfy the crowd. Jesus, released Pilate released Barabbas. At si Jesus po ang pinaflogged, pinahagupit at ipinapako doon sa krus ng Kalbaryo, tunay na sinentensyahan na siya po ay mamatay. Ito pong humusga sa ating Panginoon Hesukristo. Siya po ay bias, siya po ay prejudice. Sino man po ang judge na uupo sa hukuman na partial at saka po prejudice ay hindi po dapat maging hukom. Makita rin po natin ng mga naging hukom ay si Caiaphas, yung po mga chief priest. Makikita niyo po sa John chapter 7 verse 1, meron pong record dyan na Jesus did not want to go to Judea because the religious leaders wanted to arrest Him and to kill Him. Alam po ng ating Panginoong Hesukristo. And the same religious leaders who hated Jesus Christ, chief priest, Caiaphas, makikita po natin na nag-gather po yung mga tao sa harapan ni Caiaphas and he was very biased. In fact, ang suggestion po niya ay wag nating gawin to during the feast, baka magkaroon ng riot. Makikita po natin yan dyan po sa Mark chapter 14. Alam po nila merong conspiracy. Na nangyari? Meron pong sabuatan na nangyari. Pero ito pong chief priest na ito pong Caiaphas na ito, Chief Pilato, silang humusga sa ating Panginoong Hesukristo. Hinahamon kita na ikaw ay mag-isip. Hinahamon kita na ikaw ay magtanong sa mga oras na ito. Makatwiran ba, makatarungan ba ang kamatayan ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo? Bilang tao, masasabi po natin, hindi. Bakit po ang sagot natin ay hindi? Unang-una, wala siyang kasalanan. Ikalawa po, bias po. Yung pong mga witnesses, palso ang mga witnesses. Higit sa lahat, yung pong mga judges ay meron pong kinilingan. Prejudice po sila. Sila po ay partial, sila po ay bias, wala silang karapatan na humusga sa ating Panginoong Hesukristo at siya ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Yun po ang aking pananaw. Yun po ang aking perspective. Yun po ang aking paniniwala. Pero nais ko pong sabihin sa inyo, it doesn't matter kung ano ang paniniwala ko. It doesn't matter kung ano ang tayo ko tungkol doon sa kamatayan ni Jesus, doon sa krus ng Kalbaryo. It doesn't matter kung ano po yung aking pinaniniwalaan, kung ano po yung aking feelings, yung aking opinion tungkol doon sa crucifixion ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mahalaga kung ano ang perspective ng ating Panginoong Diyos, kung ano ang perspective ng Biblia doon po sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ako po ay tao lamang,
Pero ang tunay na huhusga po ay walang iba kung hindi ang banal na kasulatan at ang Diyos Ama. Alam niyo po ang sabi ng Bible sa Hebrews 9:22, a follower of Christ wrote, and he stated, this is the law of God. Without the shedding of the blood, there will be no remission of sin. Kung walang pagdanak ng dugo, wala pong kapatawaran, walang paglilinis ng ating kasalanan. Yun po ang batas ng Diyos. Inuulit ko po, yun po ang batas ng Diyos. Kailangan meron pong mamatay. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya po namatay si Adan at saka si Eva spiritually din po. Kaya po we will be eternally separated from God because of our sins. Hinusgahan po ng kalangitan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil po sa kasalanan ng sanlibutan, kailangan may mamatay. Kaya si Kristo ang namatay para po sa atin, para kayo po ay iligtas. Kaya po sinabi ni Apostol Pablo, here is a trustworthy saying, 1 Timothy 1:15, that deserves full acceptation. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Sa pag-celebrate po ninyo ng Christmas, as you gather together as a family, habang nakikita po ninyo na kumikislap po yung mga parol po ninyo, habang nagbibigayan po tayo ng regalo dahil po sa Pasko, huwag nating kalilimutan, Christ came here to die for all of us, to save us from sins, because you and I sinned, you and I violated the will of God, and the wages of sin is death. The payment for the sins you committed and the payment for the sins I committed is death, eternal separation from God, and we are supposed to go to hell. But thank God, Christ came down here on earth. He knew he was going to die, but he was willing to accept that brutal and gruesome death on the cross because he wanted to save you. That's the purpose why I'm here. I want you to be saved. I want you to go to heaven. I'm not here to share a religion to you. I'm not here to share with you about my organization. I am here to share with you that you need to be saved from sin. You need to be saved from Satan. You need to be saved from hell and from the wrath of God. And Christ came here to save us. That's why we celebrate Christmas. Christmas will only be merry and joyful if you know without a doubt that your sins are forgiven. If you know without a doubt that you will go to heaven through the Lord Jesus Christ. I encourage you today, accept the gift of Christ for you and to you. His life. He gave His life to you. I encourage you, surrender your life to Christ. Not only Sunday, not only when there is a special occasion, every day, serve the Lord Jesus Christ. Be a Christian. Give yourself to the Lord Jesus Christ. Repent from your sins. Accept Him as your personal Savior. Believe that His works, dun po sa Calvary, were enough to save all of us. Declare Him as your Lord. Repent from your sins, and you will be saved. And indeed, when you are saved, it will be a Merry Christmas. Do you want a Merry Christmas? Do you want a joyful Christmas? Accept the gift of the Father of God. Accept the Lord Jesus Christ. Would you like to do that right now? I want to pray for you. Sabihin po natin, Ama, salamat sa Pasko. Sa pamagitan ng Pasko, Panginoon, natutuhan namin it's the birth of our Lord Jesus Christ, and He was born to die. He faced that gruesome death, that atrocious and abominable death for me, for my salvation. Father, as we celebrate and commemorate Christmas and the birth of Christ, we rejoice once again. We thank you for sending your one and only Son to die for all of us. Father, I ask forgiveness from all of my sins. I receive Christ as my personal Savior. I repent from all of my sins. I declare Him, Lord, as my Master. Lord, today I believe in the grace of God, in the mercy of God. Write down my name on the book of life so that anytime I die, I know I will go to heaven. Thank you, Father, again, for your kindness. Thank you for reaching out to us. Thank you for the birth of Christ. And because
of the birth of Christ. Because He was born and He was willing to die, I am saved, and the whole world could be saved if they will accept the gift of eternal life. Father, I worship You. I praise You. In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, this is my prayer. Amen and amen. Merry Christmas po sa inyong lahat. A joyful Christmas and a prosperous New Year sa bawat isa po. Salamat po, Facebook friends, for listening to Thy servant, Brother Mike, from Oasis Christian Fellowship. At salamat din po, Oasis family. God bless you all. We're praying for you. Sa mga frontliners po, to those who serve the community, we are praying for you. God bless you. The Lord is always with you. This is Brother Mike from Oasis Christian Fellowship. Thank you for listening.